technology through information network. Bigatin para sa mga napapanahong usapan. Victory in governance and technology through information network. Bigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! Magandang morning! Welcome sa Bigatin! Good morning! Good morning! It's the weekend! Good morning! 10:08 is our time. Welcome to Bigatin on Inquirer Radio 990 AM. Of course, today is Saturday, first day of the month. Yahoo! Love month. Yeah. Oy, kyong hei wachai, kong hei fachoy. Yun, oy, mga nakikinig din sa atin ngayon from Binondo. Yung mga friends natin from KTTI. Nakikinig sila. Okay, yun. Kim Paugat Tipoko Tanyo Foundation, di ba? Nagbibigay ng scholarship grant. Yan, nakikinig sila ngayon. And of course, with me today, kulay New Year pa rin. Syempre, kailangan. Ma'am Arnie, how are you? Good morning din. Good morning sa mga ating mga kaibigan, mga kabarkada. Yes. Na mga nakikinig, mga kabigatin. Yeah. Lalong-lalo na sa ating boss na si Ellison. Yes, online. Babati, syempre, dahil first, ano natin ngayon? For the first month, first Sabado. Si Mr. Bigatin, Ellison Barcelo. Ellison, good morning. Happy New Year. Hello, good morning. Good morning, Ellison. Ayos. We're here. Wala ako dyan, ha? No? Kamusta na yung mga bisita natin? Nandiyan ba lahat? Oo. Meron tayo dito, Chinese. Puro kaedad namin, yung mga bisita ngayon. Kaedad mo ba? Oo. Baka mga kabatch ko yan. Graduating batch 20. Kabatch mo rin yung mga teachers nila. Graduating ba? Kung English na ako nakapit na. Engineering week. Saka ang sponsor natin ng Kingcom Mobile. Galing, no? Bigatin talaga. Kaya magkita-kita tayo sa UST. Yes. Okay. Yeah. Sasama ko si Den, ha? Marami siyang makikita doon, mga kabatch niya rin. Na mga teachers. Marami ba? Mga teachers na kabatch niya. Anyway. Oy, Ellison, Pebrero na. Ano bang aasahan natin sa Bigatin for this month? Marami. Marami tayong mga dadagdag na mga packages sa hotel. Tapos, ang Kingcom na mobile natin na makakasama natin mga next week siguro. Murang-mura. Murang-mura. Yes. Doon ako na-excite. Tapos, meron din tayong yung mga packages natin sa Tagaytay, Davao. Panalo Tagaytay ngayon. Dito sa Fed 14, yung sa Travel Expo natin, makakasama natin yung La Carmela dyan. Meron din kaming pag-uusap na mabigyan tayo ng mas maraming rooms kasi masyadong in demand ngayon yung mga kwarto natin sa Boracay, yung magpapakasyon. At yung Bigatin trade naman natin, mamimigay na rin tayo ng mga points, no? Na po pwede silang mag-post ng mga ads nila. At the same time, pwede nilang i-promote yun sa 4 na websites natin ng libre. Yun. Yun, ang magandang balita dyan. At yung mga credits eventually, pwede nilang ipambili doon sa Bigatin Deals. Yun ang maganda ron libre. Libre, di ba? Hindi, maganda kasi doon, ang visitors kasi natin sa 4 na websites natin, hindi bumababa ng mga 50,000 naman. Ang bisita natin, na kami ngayon, sa top 1,300. Tapos ang visitors namin ngayon, nasa more or less, nasa 7,000 to 5,000 na unique visitors sa bawat website natin. Kaya more or less yan, nasa 50,000 visitors, unique visitors kami a month. Kaya ngayon, makikita lahat ng ads mo sa 4 na websites namin ng libre. Yun. So, yun. Basta libre. Okay tayo dyan. Basta libre, yan. Basta libre, bigatin eh. Yes. I-invite natin yung buong team ng Bigatin sa Engineering Week ng pupunta po kami doon. Bibisita kami doon para at least makipag-collaborate kami sa mga
estudyante natin doon, na mga engineers natin doon. Kung ano yung pinakamaganda na partnership with Bigatin para natin ng US, lalo ng engineering department, is magkakaroon na proof na pwede natin na pareho. At yes. Okay. Okay, sir. Next week, kita-kits. Oo. Yes. Oh, Nako, medyo choppy na yung dating yan. Chubby Chubby ka, chubby. Chubby ka, Chubby ka na. Ellison. Thank you, Ellison. Thank you, Ellison. Ayan. Okay. Sige po, thank si Ellison Barcelo, ang big boss po namin dito po sa Vigatin Radio. Sa Vigatin, of course, si Ellison. Ang galing mo naman. Ayan. Ang galing talaga. Yes. 10:13. Good morning. Anong meron sa atin ngayon? Dahil puro mga bata yata mga kasama natin ngayon. Magkwekwentuhan tayo tungkol sa buhay-buhay nila bilang Buhay ng mga estudyante. Estudyante. Leadership. May pasok ba kayo ngayon? Naka-uniform kayo? Mabait sila. Mabait lang sila. Ayun. May pasok. Teka. Yan. Okay, pakilala muna natin. Ayan. Siyempre, dahil nag-iisa siyang girl, unahin natin yung nasa kaliwa. Hindi, girl, yung munang nag-iisang girl. Papakilala natin yung name nyo and then yung... Ayan. Bati muna kayo. Marami kayong friends na naghihintay sa inyo. Okay, go. Pwede bumate? Sige. Hi, good morning everyone. I'm Maria C. Magno. Okay. I'm a 4th year student of Information Technology from UST. Hi, friends. Mamaya, picture tayo. Tapos, your name, please? Hello, I'm Alvin Rustanzang. Bati muna sa Chinese. Ni Man Hao. Hello, Ayun. world. Yes. Happy New Programmer Year. na programmer. I'm also a 4th year student of UST, studying IT. Hi. Yun na. Kong Hei Facho. Oo. Happy New Year. Kong Hei Fachoy. Sinyan Kwaila. Ayun po. Ayun. Okay. Yung tikoy, nasa? May kasunod na tikoy yan. Wala eh. Ubus na? Ubus na. Nakalimutan magdala. Yes. Ayan, sunod natin si Herb. Okay, Herb, go. Hi, good morning. I'm Herb Patrick Hernandez from University of Santo Tomas, 4th year student, Information Systems. Ayan. Kasama din natin sila. Dalawa pang boys from IT. Good morning po. I'm Hector Lorenzo Gilas. 4th year din po. IT. Okay. Pwede po bumate. Yes, pwede. 10 pesos per bata. Kasi po baka nakikinig po yung mother ko. Tsaka dapat sinabi mo. Sinabi ko po sa kanila. Sabi mo yung name ng mother mo. Si mama po, Gigi Gilas po. Iyo. Nasaan ba siya ngayon? Nasa bahay po. Saan nga bahay nyo? Sa ano po? Diyan lang. Diyan lang sa Quezon City. Naku, malayo. Hindi tayo hanggang Mandaluyong lang Manila. kami. No, hindi. Marinig tayo ron. Of course. Of course, kuya. Hi, good morning. I'm Marvin Villarico, also a 4th year student in UST. IT po. You're from where? Bulacan? May mga sa Bulacan, may kawayan? Bukawi, kasi may mga Villarico sa may kawayan. Kakilala mo yun? Yung counselor doon na isa, Villarico. Baka ninong mo. Kababayan ko to, taga Bulacan. Alam mo ba sa UST, ang dami-dami mga taga Bulacan. Talaga? Iya. Oh, pero alam mo, believe ako sa kanila, kahit malayo sila, hindi sila Uy, malapit lang ang Bulacan. Kala mo lang malayo. Okay. Oh. Okay pala din mas malayo. From UST, mas malayo ang Alabang. Talaga? Oo naman. Okay. From Luneta sa amin, 19 or 20 kilometers lang yun. Ako, taga Marilao ako eh. Lalapit lang. Kala mo lang malayo. Kasi probinsya, di ba? Yeah, pero may malayong part side ng Bulacan. So, malapit lang. Bulacan and Cavite. Yes. Pares lang? Oy, yung Bacoor. Imus, malapit lang. Ayun, labas mo ng coastal. Mga 1 hour. Yes. Hindi. Traffic. Ay, nako. Okay. Traffic so, na yan. mga estudyante ni Ma'am Arnie from UST. Ayan, mabait ba na teacher si Ma'am Arnie? Mabait po. Okay.
Dito terror rin. Okay. Alam mo then later, magkwekwentuhan tayo tungkol sa leadership, technopreneurship, project management, at yung mga plano nila after graduation. Yes, kasi mga graduating students yung mga to, 4th year. Baka madagdag kayo sa statistics, ha? 3 million ang walang trabaho ngayon. Of course, hindi naman. I believe. Sumasyan, syempre. Hindi kayo madadagdag doon. Hindi kasi yung iba, di ba, mismatch daw. Di ba? Kaya may mga courses na sinara na eh. Diba nursing, dinidiscourage nila. Pero alam mo din, sabi doon sa nabasa ko at sa mga nakausap ko din, ang kailangan daw natin gawin para walang unemployment, underemployment, or job mismatch, kailangan, bago ka magbukas ng program or courses, alamin mo muna sa isang establishment or sa industry, ilan ang kailangan, tapos yun lang din ang bubuksan mo. Yun lang din ang number na i-offer mo. And then, may sure na siyang trabaho kasi inalam mo nga muna yung industry. Dapat talaga. Demand. So, kung ganun ang model, kung ganun ang structure ng programs, pag-offer ng mga courses, I think mababawasan ang walang work. Inaaral eh. Hindi yung dahil uso lang eh. But the problem is, baka kaunti nga lang talaga ang mabigyan ng... Yes. Ay, pero hindi. Talented naman ang lahat ng Pinoy. May kanya-kanya naman yan. Doon papasok si Caliber. Alamin kung ano yung si Caliber. Ay, yung nandito ba siya last week? Yes. Ay, wala ako noon. Yung sina Alvin niya. Alam mo, nakaka-overwhelm siya. Pero ang galing-galing niya kasi talaga. No? From Silicon Valley din. Yes. Okay. Anyway, ayun. So, later, yun muna ang ating mga pagkwekwentuhan. Ano? Ayun. O, then, kumusta pala yung... may ulit meron ulit bagyo ulit. Basyang naman. Si Lola Basyang. Lola Basyang. May bagyo. May maulan sa Cebu. Si Aris Gutierrez from Cebu Daily News yun. Naglalagay siya ng mga kagabi sa tweet. Malakas daw yung ulan. Oo nga. Tsaka ang dami na rin namatay. May patay na ba? Oo, diba? News ako, di ko alam. Hindi, may mga may mga ganung mga casualty. Saka nakita mo pasok ng bagyo ngayon from Mindanao side. Nung bata ako, hindi binabagyo Mindanao. Totoo yan. Kasi ang paliwanag ni Ernie Baron noon, nasa equator daw kasi medyo malapit. Oo, okay. Hindi, totoo naman. May mga nasa lugar doon, mga Borneo. So, hindi binabagyo, pero nowadays lahat doon pumapasok. Si Yolanda doon nagmula. Oo nga. Then pumasok siya ng eastern side ng Visayas. Alam mo din bakit ko pinasok yon? Yung mga Sebastian. ganong topic. Kasi yung mga ginagawang teknolohiya ng mga batang ito ay related doon. Sa bagyo? Sa mga calamity. Sa calamity. Calamity as a whole. Malamang yun talaga kasi ang kailangan natin sa ngayon. Lalo na rito sa bansa natin. Yeah. Dahil daanan tayo ng rito. Tingnan natin kung gagana ba yung kanilang mga innovations. Ayan, start na natin. Then. Okay, sino una? Okay, start natin kila Maria. Meron kasi ako, alam mo naman din yung mga kaibigan natin from Idea Space, lalo na si Earl. Yes. Talagang very... Nagpunta na ba si Earl? Nag-uusap kami lagi about dito. Busy si Earl. Ay, oo. Pero believe ako sa taong yon. Yes. Talagang dynamic at saka gusto niya talagang yumaman ng Pilipinas. Kamukha ni Bam Aquino yun pag nakita nyo. Diba? Bam Aquino. Bata pa. Ayun, nagkita-kita na sila last time. Si Ellison, si Earl, mag-sponsor sila ng itong Vigatin Radio. Mag-sponsor sila sa aming game sa Engineering Week. Alam mo din yung naisip ko sa Engineering Week that will be on Feb 10 to 15. Lapit na. 1 week siya. Oo, kaya nga eh. So yung game na pa 6 laban, it's a Technopreneurship and Project Management Challenge. Actually, ang plano ko dito, it's a reality game. The Apprentice and yung mechanics nila Idea Space at Kickstart. Hinalo ko dun sa Apprentice. Uy, naalala ko si Jonathan. Nag-guess sa amin yun. Si Jonathan yung nanalo Yabot. Sa Apprentice, Jonathan Yabot. Yes. Wow. Nakaka-inspire, no? Yes. Ayan. So, yun, mag-sponsor sila and then, syempre, lalaki ng mga prizes. Alam mo din, laki ng mga prizes. Of course, yung Jade Hotel and Suites. Yes. Isiningit na. Yung Jade Hotel and Suites mag-sponsor yan din. Yan yung pinakamagandang hotel ngayon. Ayan. Sa kahabaan ng Pasong Tamo. Yes. Ayan. So, ito yung game na to. It's about technopreneurship. They have to submit an entry to Idea Space and then isa-simulate namin kung paano ba mag-project manage ng yung kanilang sinubmit. And then, along the line, para na rin siyang nagtayo ng isang negosyo.
galing. Di ba? Natutuwa ako. Sana makita ko na mag-work ito. This will be the ultimate challenge na magiging una sa programa ng Engineering Week. Okay, let's start. Maria! Hi. Hello. Maria, ano yung sinubmit mo sa Ideaspace? It's a website for traffic and flood monitoring. Traffic and flood. Opo. MMDA. Galing na. Tama. Very UST. Traffic and flood. Espanya. Yes. Okay. Ayun, dun sa website is mapapakita yung different views using IP cameras sana. Okay. So, different views sa Lacson, Espanya, and then kakabitan namin ng flood sensors. So, para dun sa website po, makikita exactly kung gaano kalalim. Hindi lang siya basta makikita mo na baha. Hindi mo alam kung gaano kalalim. So, nakita mo lang may tubig. Passable naman. So, ang alam ko pa is MMDA, currently may parang ruler sila sa walls. Parang paint lang. So, makikita mo siya pag nandun ka na. Paano kung mataas nga siya? Maipit ka na. Maipit ka na. So, yun ang itatry po natin na i-prevent na para ma-monitor muna nila bago sila pumunta doon. Ay, hindi pala ako pwedeng dumaan. So, dito na lang muna ako sa bahay para safe. Yun. Kita mo yun, di ba? Kasi may live update nung measurement. Real time. Real time. Okay. Kasi nga nakikita sa MRT, di ba may ginawa silang ganon? Yeah. Para makikita mo kung sa yung terminal na medyo puno. Uy, doon ako sa kabila. Pero kakoy posible Pagka nandun ka sa terminal, pag sumakay ka ng bus pupunta sa iba, itutuloy mo na. May estudyante akong nagawa ng ganung application. Di ba? Itutuloy mo na sa pupunta. Bababa ka pa ba para umakyat ulit? Hindi na. Ewan ko. Anyway, good idea, no? Siyempre, nabuo dahil may pangangailangan sa Espanya. Yes, may need talaga. Paano nyo siya ginawa? Anong story nito? Bakit yun? Bakit yun? Actually, yung isa po namin na parang kagrupo po. Hi, Angelo. Angelo Calupas po yung name niya. Kasi parang may tito po siya na nagbebenta ng mga CCTV cameras. So, from there, parang nag-isip, tapos nadagdagan na lang ng flood sensors na why not na isama nga ganun po. Para traffic? Exacto. What about traffic? Yung traffic po, monitor mo lang po siya, yung live view, yung using yung camera. So, makikita mo kung ano bang lagay, kung marami bang sasakyan. Yun. So, ma-identify mo kung dito ba ako dadaan or may alternate route. Ba, ganun. Yung ginawa ng MMDA is color-coded, di ba? Yung sa apps nila, yung sa mobile, yung may tuldok-tuldok na gano'n. Puro red. Di ko muna si Edsa. May ganun. So, kung puno. Ito pa paano? Kasi ito per camera lang ba? Opo, as in camera lang. Tapos lipat-lipat mo na lang kung saan lugar? Opo. Okay. Parang, yung sa trains, sa MRT po, parang ganun lang rin po yung idea niya. Pipili po kayo kung anong view yung gusto niyo makita. Then, yun yung a-appear. For example, yung ano kasi, like, ako, bubiyahe ako. Usually, yung whole stretch gusto kong makita So, isa-isahin ko. Or meron ding, tawag dito, may option ka rin na pwedeng makita yung, kahit yung mga color-coded lang. At least, more or less may idea ka kung gaano kabigat. Kasi po yung view naman po ng pag-set up po ng camera is parang makikita mo yung whole street. So, lipat-lipat na lang. Ayun. Oy, be sure yung camera, yung hindi yung nakikita natin na, high-end, di ba? Kasi ngayon, sa Manila, meron silang in-introduce, di ba? Nazo-zoom, pati yung plate number ko. Malinaw. Pati may audio na nga di ba? yung kila, kasi yung iba nating, Vice Mayor, kila yung Mayor. nakikita, like, yung kay, di ba, yung kay Vong Navarro. Linaw, okay, yung pa si Bong, okay. Yung nakasomblero siya raw, sabi ng NBA. Okay siya. Ang lapit na nun. Dapat pag nag-invest kayo ng camera, yung medyo na rin. Yung medyo malinaw. High-end na. Investment po. Oo. Kasi walang silbi kung lang, di ba? Parang kaluluwan dumaan lang. Wala ka makikita. Okay. Yun. Kasi meron pa din. Isa ding application na bagay din sa mga sitwasyon na meron tayo ngayon. So, Herb. Hi Herb. Sige, go. Ano naman yung sinubmit mo sa Ideaspace? So, yung sinubmit ko po sa Ideaspace is about health information systems. So, yun nga, ngayon kasi parang preemptive na siya So, pag meron ka ng information about dun sa
sa patient or sa doctor, malalaman mo na ano yung mabibigay mo lunas kahit nasa on the way pa lang yung patient. So, na-cover parang gusto namin i-cover is about doon sa admission. Diba, pag pupunta ka sa emergency room, may nurse na makakausap sa'yo. So, ang gusto ko sana is beforehand, habang nasa biyahe pa lang yung patient is makapag-submit na siya ng information about doon sa, kunyari, nararamdaman niya. So, pagdating niya doon sa may ER, mapapadali na yung process. Yung mga vital signs na lang kukunin. So, ayan din. So, pati yung doctor na titingin doon sa patient is sa ER, malalaman na niya agad kung for example, may pagdating ng patient, tas para may tablet na lang yung doctor, tas check na lang niya yung i-review na lang niya. Yung patients. Ayun. Another is pag na-admit na yung patient is may real-time monitoring kasi parang yung mga ini-intake na medicine ng patient is mare-record. So, real-time yun. So, if ever yung doctor gusto i-check yung patient niya kung ano nangyari, kung iniinom ba yung gamot or may nangyari bang masama, na-inform agad siya dun sa patient na yun. Pero usually, pagka-emergency, pagka yung pasyente, wala na eh. Ayun nga. Hindi na ako makakapag-cellphone. Bagsak na eh. Ma-avoid daw yun. Kasi parang kang may diary nung nangyayari sa'yo. Ito, nagte-text na. Or kaya pwede, i-save mo na. Then pagka medyo may, isang click na lang. May isa ka may padala. Sabisyo ka. Kasi wala ka ng time mag-ganon eh, di ba? Baka last will and testament nang na-text mo. Hindi ka na makahingi. Pwede yun, di ba? Ano mo na, may template na. Send mo na lang later on. Ayun. Parang to din eh, parang case na dahil nabaha, like, yung nangyari sa, nawala lahat ng records sa Tacloban. Yung mga hospitals, even yung mga, di ba sa mga dental records na pati sa government offices. Nawala yung mga titulo ng lupa, lahat. Kaya alam mo yung mga criminal, walang record ngayon. Kaya nga. Alam mo din, yung mga applications na gagawin ng mga estudyante natin ngayon, talagang, dahil mag-start ang Tacloban, start natin ng computerization para mas mapabilis. Saka yung, di ba yung mga licensing, lisensya, ang hirap eh. Si Cedric Lee, binaharaw yung lisensya niya. Kaya walang record dun sa firearms and explosive unit ng PNP. Totoo kaya? Ganon kalawa ko yun, di ba? Okay. Ibig sabihin, kung meron kang backup online, wala kang lisensya or expired na license ng mga baril mo. Mas madali. Sa cloud. Ayan, buti kasi nung panahon namin, walang ganon eh. Papel eh. Sabi nga, like yung sa doctor, punta kang dentist, ano nga ulit name mo? Index card yan. Index card. Ganun yun. Mano-mano, nasa box yan. Minsan kita mo kulay dilaw na, di ba? Ganun katagal. Kaya yung application ni Irby, pwede. Very useful. Ayan. Okay. Ayan. So, then may sinama kami dito na tutulong sa atin sa discussion about entrepreneurship, technopreneurship. Kasi nga, itong mga bata na to, these are our young leaders. Pero may future ba talaga ang technopreneurship sa atin? Kasi sa totoo lang din, hindi talaga siya kultura ng Pilipinas. Bago to eh. Advocacy talaga, hard selling. Medyo sa totoo lang aminado ako. Nahihirapan na ako mag-campaign about technopreneurship. Anyway. Babalikan natin later on. Magko-commercial break din. Magko-commercial break lang po kami. Start tuning in po dito sa Inquirer Radio 990 AM. VGAT din, February 1, 2014. Yung mga pwede mag-participate yung mga nanonood worldwide, www.ustream.tv/channel/DZIQ. Pwede rin po through Facebook and Twitter account, Radyo Inquirer 990 at yahoo.com. Of course, text line natin nasa kanan, Arnie. And text line, nasa kanan. Ay, nandito, meron din. Meron din ako. 0919-290-9646. O mga students namin at mga fans ng ating mga estudyante, mag-text na. Okay, 10:31. Inquirer Radio. This is Inquirer Radio. 990 AM. 990 AM. Mga kabataan, power up your Saturday. Just do it! Maki-trending. Mag-shout out. Be connected. Nasa FB ka man o Twitter, Instagram o Google+, impossible is nothing! Dito, di ka na mauhuli sa uso. We love it! Join ka na! Your potential is our passion! Be inspired! Be informed! Be involved! Be empowered!
It's the real thing. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Makinig sa Voice of the Youth Radio. Only here on Inquirer Radio 990 AM. Saturdays, 3 p.m. Think differently. I-like mo na. I-share mo pa. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! We give you not just first-hand news. We bring you to where it is happening as it happens. Fast, factual, comprehensive information. Balanced and fearless views. Fair commentaries. Entertainment. Public service. This is DZIQ Inquirer Radio 990 AM. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VGatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VGatinDeals.com today. Live big. Be a VGatin. May bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa VGatinTrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta VGatin, bigatin ka talaga. Good morning! A perfect place for relaxation. You can choose from among an array of room designs depending on your mood. You can expect privacy, security, comfort, and convenience. Hotel Sogo is affordable and offers great services. Secured parking, 24-hour food and beverage service, and free Wi-Fi. Relax only at Hotel Sogo. Have a worry-free experience? Come at Hotel Sogo. So clean, so good. Feel and experience. VGatin sa Radio Inquirer 990 AM. Ten 10:34 is our time. Welcome back to Inquirer Radio 990 AM. Of course, VGatin until 10. Oh, no, not 10. 11 in the morning. Naano ako. Kasi usually hanggang 10:30 yung weekdays. Tapos ngayon hanggang 11. Ayan, okay. Sabado tayo ngayon. Sabado. Ayan. So then, pag-usapan natin, sabi ko nga kanina, meron tayong guest from UST Faculty of Engineering under Information System Department. Ayan. Si Sir Emmanuel Yuhiko. Good morning, sir. Welcome po sa Inquirer. Yes. Thank you. Aba? Wala na akong trabaho. Thank you for having me. Ayan. So, sir, kasi ang subject po ninyo, at alam ko si sir ay expert pagdating sa entrepreneurship. Yes. Ngayon, nauuso yung technopreneurship. So, ano po ba yung pagkakaiba? So, what is entrepreneurship and what is technopreneurship? Well, entrepreneurship is building your own business and being your own boss, basically. Okay. But technopreneurship is one that you have technology, basically information technology, incorporated in that business. Technology. Part of that business. Part of the business. Sinama mo ng technology yung una. Kaya siya. Technopreneurship na siya. Alam mo, one time, sabi nung aking kakilala, may nag-a-apply sa kanyang programmer. Sabi, gusto mo bang kumita ng buwan-buwan? May kita lang buwan-buwan o gusto mong maging milyonaryo? So kung gusto mong maging milyonaryo, sama ka sa akin. Yung as partner. Kasi nga nagtatayo pa lang siya ng bago niyang negosyo. Bago pa lang yung kumpanya. Yung unang nag-apply sa kanya na empleyado, sabi niya, gusto mo maging empleyado lang o gusto mong maging partner ko? Ayun. So yun, na-motivate ang bata doon. So naging na rin siya, nag-partner na sila. So sir, dito po, 'di ba, matagal na rin kayo nagtuturo about entrepreneurship. May future po ba ang mga kabataan natin ngayon kung papasok sila sa technopreneurship? Meron, because the trend right now is to have
technology. Yes. Actually, it's in everyday life already. And software is a component in most, not only devices, but most equipment. May software na. Lahat. And all of us are very dependent on these devices, on this equipment. That's why the trend right now is to have this technology. To have people enter into a business with technology already, because software is integral into those kinds of equipment that they manufacture or sell. Ano to, sir? Madali ba to? Ito bang ganitong mga usapin ay madali para sa ganitong mga estudyante or para sa atin? Madali bang gawin? Lahat naman ng gawain may risk involved. Okay. And these risks could be calculated, could be minimized, mitigated by having a study, by having a well-planned strategy, like a business plan at the outset. Mahirap kasi maraming challenges, maraming struggles for first time, especially for those who go into sa negosyo, no, sa unang salta. Mahirap para sa kanila, and especially if they don't have any know-how in setting up a business with technology. But that's why the initiative of UST for now is to have technopreneurship in the curriculum, so that these students will be an advocate nga in having to set up businesses with technology in it. Kasi di ba medyo matagal na to, hindi na to bago. Actually, hindi na bago ang startup, hindi na bago ang technopreneurship. Siguro yung entrepreneurship sa ngayon kasi nilalagyan na siya ng technology. Pero alam mo, parang mabagal po yung pag-adapt ng mga tao dito. I don't know why. Bakit po kaya, sir? Kasi yung nagiging default ng mga students when they graduate is to become employees right away, to become part of a corporation. Basically, wala kasing funding na sumusuporta para sa initiative na yun. So, there should be also a partner, say an angel investor or a venture capitalist, or the contacts basically of the entrepreneur or a new graduate should have could be like yung mga tito na mayaman, could be tapped. This is mindset din after graduation, ano papasukan mong trabaho? Employment pa rin Hindi naman talaga nakafocus sa business Ayun. Kaya nandito ang Vigatin Radio. Sir, ang Vigatin Radio po, marami na kaming venture capitalists na invite. Actually, we're working closely with them. Idea Space, Kickstart, Launch Garage, halos lahat nandito sila every Saturday. So ngayon naman, this is the time for the students at saka sa atin din po. Paano ba natin to mapapa-improve at mapapadami yung mag-a-adapt sa ganitong ganito naman o tayo naman na magtayo ng ating mga negosyo. So, tanungin natin yung ating mga graduating students, Mr. Villarico and Mr. Gila. So, after graduation, tingnan natin kung tama si Sir na ang mindset nga ng mga graduating students ay papasok agad. To be honest, ano yung unang pumasok sa inyo nung kayo graduating na, 4th year? Wala pa tong ganitong advocacy ni Ma'am Arnie na technopreneurship. Ako po. Lapit ka lang sa mic. Lapit ka sa mic. Ano yung unang pumasok sa isip mo? Para sa akin po, kung meron naman pong job opportunity, kaya naman po, go lang po. Pero sa amin po kasi ngayon, may nakaplano pong family vacation after po a month. So, nakakahiya naman po na magtatrabaho po ako, tapos biglang leave po. So, siguro po, bakasyon po muna for a month, tapos hanap na po ako. Okay, trabaho so employment. Okay, sige. Isa na sa survey natin yan then. 1 point. Okay, next, Mr. Gilas. Honestly po kasi, after graduation,
medyo uncertain din po ako sa mga options ko. So parang at least open kasi marami pa pong pwedeng mangyari. Ang primary plan ko po kasi is maghanap ng job para makapag-ipon din po. Plus eventually mag-business din po. Yung sa technopreneurship din po. Wala pa to ha. Pero nung first year ka, talagang naisip mo na magkaroon ka ng sarili mong negosyo? Nung hindi pa talaga. Kasi nung first year po, parang nag-aaral pa lang po. Parang wala pa po masyadong iniisip na ano bang gagawin ko after graduation. Pero nung after po nung sa OJT, yung sa mga projects namin sa school, then yung sa yung ngayon gagraduate na kami. Sana. Ayun. Konti na lang. Konting araw na lang yan. Ayan. So, Sir Irby, ikaw, wala pa tong Idea Space competition. Ano ang nasa isip mo? Mag-empleyo or magtayo ng business? Yung totoo. So, yung ano po, dati pa po nung mga pagpasok po ng college, kasi po may best friend po ako. So, parang under po siya ng digital arts po yung ano po niya, yung course po niya. So, pinaplano po namin parang gumawa po ng small business, parang web development. Good. Okay. Pero, ngayon po kasi, plano ko po talaga after mag-graduate po is mag-aral po ulit na parang engineering courses po under Meralco, mga short courses po. Okay. Kasi po parang plan ng dad ko doon din po ako mag-employ doon sa Meralco. No, sorry. Sa company po niya abroad. So, ganoon din po. Employment pa rin. Okay, let's have Mr. Zhang. Yung totoo Opo. Bale po, actually yung sa akin po, almost kapareho po kay Hector Gilas po. Kasi po, yung dati po, kasi po, yung tatay ko, syempre, Chinese businessman po siya. Tapos, medyo magulo sa pamilya kasi sabi niya sa akin, mag-business ako. Yung nanay ko naman, gusto ako mag-work sa sa mga company. Yung kuya ko naman gusto niya mag-self-employ ako, magbenta ng apps. So nagmamando siya. Ayun. So bali parang kinokontrol nila yung buhay ko. Hindi ko naman alam yung gagawin ko. So yung before pa talaga nila sinabi yun, ang naisip ko magtrabaho lang. Kasi syempre pag kunwari, gusto ko mag-business, magtatrabaho ako, ipon ako ng capital, then, pag may capital na ako, magbi-business ako. Yung bali, medyo na-impluwensya ako ng uncle ko. Sabi niya sa akin, 20 years old pa lang, hindi pa naman ako matanda. Sabi niya, by the time na 30 ka, dun yung time na nag-iipon ka pa lang. Dun dapat yung time na iset mo na yung buhay mo, yung may income ka na ganun. So, yung 10 years na yun, is learning period daw. So, try anything you want para daw may ma-achieve ka. Tapos, pag 30 ka na or so, dun na yung time na pwede mong gawin yung gusto mo. Kunwari, pwede mag-business or ituloy na yung pagtrabaho. Ayun. So, bali naisip ko talaga, siguro, before, yun noon, is maging software engineer, ganun. So, yung after ng technopreneur, naisip ko na talaga is siguro mag-aral mo na ulit, tapos maging software engineer, and then mag-business. Ayun po siya. So, parang may step by step na gagawin. Okay. Strategic yung approach ng konti. Sige. Okay, let's have Maria. Okay. Parang wala kang mic, Maria. Mic. Okay. Wala. Use the other one na lang. Yeah. Almost same kami nung kay Alvin. Kasi, sa family namin, we're not that well off kasi. So, parang ang first step ko talaga is mag-ipon. Kasi may maliit pa akong kapatid. Then, I'm planning na ako yung mag-support sa studies niya. Well, on the side is a business. So, hindi pa siya technopreneurship. Entrepreneurship pa lang siya. So, from there, parang mag-iipon ako. Then, tsaka magsa-start ng sarili ko. Kasi, I need to be exposed pa, I think, sa industry para marami pa ako matutunan. Sabi nga nila is kapag nag-aaral ka, tinuturo sa'yo kung paano mag-aral and the discipline. You need to get the discipline. So, kapag nasa industry ka, doon,
marami kang mentors na pwedeng mag-share sa'yo ng bagong knowledge, then, syempre, matututo ka ng totoo, yung sa industry na talaga. And ma-apply mo yun for sure sa sarili mo. After mo doon, syempre, yun na, doon ako magsa-start ng something connected sa technology. Kasi, I know by that time, yung patok na talaga yung technopreneurship. Kasi, di ba nga po ngayon, parang nagsa-start, matagal na siya, pero hindi pa aware lahat. Kaya, alam ko na by that time, push na. Ayun po. Strategize din. Okay. Ako din, alam mo. Sige, ikaw dati, ano ba? Kasi yung family ko, talagang hindi naman employee yung aking mga magulang. Meron kaming maliit na negosyo. So, talaga naisip ko din talaga na magtayo ng sariling negosyo. Pero, mas pinili kong magturo. Yeah. After graduation, nagkwento na ako, no? After graduation, kaming barkada, 5 kami. One of the boys ako, nagtayo kami ng sarili naming negosyo right after graduation. Even before marching. So, una, ginagawa lang namin mga thesis, tulong-tulong, may problem kasi thesis, tulong lang, ganyan. For free yun. Tapos yung thesis namin, yung thesis ng ka-group ko, kasi ang thesis ko more on learning more on sa school. Yung Makati Prime Condo Homes, yun ang isa sa mga unang condo dito sa Makati. Ginawa namin yun ng systems, ng monthly, yung property management, building management. Tapos binili yun. So, doon na kami nag-start. Tapos, merong nakadiscover sa amin na isang sa Ogden Power Plant. Parang artista. Nakadiscover dun sa team. Sa Ogden Power Plant, kailangan legit yung company mo. Kasi Ogden Power Plant, it's a multinational company. Pero sa Quezon kami magpo-program gagawa. So, legit ang company. So, napilitan na kami ngayon na mag-register sa SEC, gano'n. So, alam mo yung mga humble beginnings na kasi madali, research ka, i-try mong i-register yung iyong name, business name. Tapos, paggawa ka ng website, may website kami. Tapos, yun na, pero yung humble beginnings that we do school systems. Minsan na ibang company na kliyente namin, dahil bata pa kami, mayroon ding problem doon na you have to build your credibility. Kasi bata pa, mahihirapan kang kunin yung tiwala nila versus the one with credibility na yung matagal na sa business na yun. Yes, pero now we are on our 14th year. Yes. So it's Fields of Technologies Group Incorporated. Dati wala kami mga laptops, we don't have computers, talaga ang sasakyan namin isa lang, siksikan na kami doon then we will have demo, we have software demo sa mga companies. Tapos bit namin yun, walang elevator. Bit namin yung desktop. Ay, hindi po dito yung building, so doon po sa kabila. So, talagang humble beginnings na... Yes, and then, talaga. Ngayon, so, at ang nakakatuwa doon, na nakikita mo yung isang kumpanya na lumalago because of you. And naging partners na kayo. But then, the secret there, I think, kasi lahat na may internet. Yung alam ni Den, matututunan ko rin. Yung alam ko, malalaman din ni Den because of internet and because of sharing. So, what's the bottom line? I think it's the quality of work than the service. Yes. And network. So, we may have the same friends, pero hindi lahat yon network. Yung pwede mong... So, itong mga bata na to din, they are very... yung opportunity sa kanila nandito na. Ngayon nag-isa lang sila, pero usually, 'di ba, kasama natin si Earl, kasama natin yung mga CEOs ng company, mga venture capitalists, and then eventually they will be joining us, they will be meeting our mga sponsors natin. Minsan nga nagkumain sila and then siguro nagkakwentuhan lang. And then last week, they were able to get one project kay Caliber. Ganun lang kabilis. Diba? Maswerte kasi like yung technology available na today Noong time namin hindi pa Oo. Alam mo, ang swerte nila. Sobrang swerte nila. And in 5 years time, baka yung mga gadgets might not be true. Gadgets, they might be smaller, faster, more powerful. Yes. 5 years. And even dito na lang sa broadcast in transition kasi inabot ko from walang computer dati. Tape 5-minute na kasi. Habang nagpo-program ka, nagpapaikot dito. Meaning, nagre-rewind siya. May ganun, inabutan ko yun. May mga mid-90s.
Tapos walang computer. Typewriter ang gamit namin sa newsroom. Imagine that, ang ingay, tak-tak. Walang internet. Diba? Oo, kasi ang mahal pa nun. Oo, ngayon, ang may internet access, mayayaman lang, at ang may computer, yung mga nasa news ngayon, mga reporters, tamad na, ite-text na lang yung source. Text na rin ang sagot. Before, hindi, pupuntahan mo. Walang cellphone. Kung wala sa bahay, walang landline. May beeper. Ano yung pager? Kasya ba rin yung... Of course, hindi. Kaya lang, yung time na yun, mas naging resourceful. Oo. Yun ang pagkakaiba. I don't know kung pwede nilang kontrahin yung aking sasabihin. No? In a way, ha? Kasi, I'm talking dun sa industry where I belong. Sa news. Ngayon, yung mga reporters ko, magte-text na lang dun sa source. Ito sinabi. Before, hindi. Puntahan mo. I-record mo. Ngayon, nag-uusap kayo, naka-record. Meron bang pagkakaiba din pagdating sa disiplina at sa pag-uugali, yung before at ngayon? Ano yun din? Mas dati? Hindi, bukod sa mahirap yung buhay nila dati. Okay. Mahirap yung work. Yung mas na-develop yung personal rapport. Yung sourcing, especially sa news, mahirap yung nag-uusap lang kayo, hindi kayo nagkikita. Lalo na pagka malalalim yung for example, Napoles. Diba? Hindi pwedeng text, usap lang yan. Kailangan magkaharap kayo. Okay. Also with the rise of social networking, mas mabilis yung communication and collaboration with each other. Pero malinaw ba? Mas malinaw ba yun? Pero may risk doon. For example, sa amin sa news department, ang kalaban namin is Twitter and Facebook. Kasi sa Facebook, sa Twitter, pwede kang lagay dyan eh. Minsan may pressure sa mga bata. Kumalat na sa Facebook yung binabantayan nating news. Sa amin, hindi namin pwedeng iputok agad ng ganun yun eh. We have to verify it. Not only one source. Sources. Different angle yun. Hindi pwedeng isa lang. Ang kalaban namin social media. Bato lang ng bato yun eh. Kung totoo, hindi, bahala yung nakabasa eh. Sa amin, hindi namin pwedeng gawin eh. We have to verify it first. But it could also be an aid to media. Pwede rin. There could be... For lead. For example, like what happened in BGC, may sumabog. Doon namin unang nakita sa Twitter, may sumabog. Ayun na yun. Before, wala. Mga pulis dati, tatago. Wala, sir, may lang yun. Ganun. Dati, Rizal Day bombing, 1999, wala. Tinago tayo. Dami na palang patay. Ganun. Somehow nakatulong yun, boss. And there's instant interaction with your listeners or your viewers. Because they can comment. Right? Interactive siya. Kaya lang minsan nakakapikon. Pero we have to accept it na ganun na talaga kabilis ang mundo. Kasi minsan nagko-comment ka pag hindi nagustuhan, sasabihan ka ng ano. Before, wala eh. Shut off yan eh. Sarado eh. So, you and your microphone alone. Kayo lang. Ngayon, hindi. Sa amin naman, naging responsible kami dapat. Mas maingat ka. Kasi ang bilis ng yung feedback mechanism. Right away, pag sinabi mo, may reaction niya. Ganyan yan, mali yan. Oo nga. Parang tulad din sa kanila nga, yung kanilang mga inventions, yung innovations nyo, you have to incorporate the social media din. Di ba, mas malawak yung maabot na information. Alam mo ba din kung ano yung isang medyo, yung disadvantage nito, ng social media, na meron akong naisip? Yun daw mga nagpro-propose, yung mga nanliligaw pa lang, yung mga may balak pa lang, nauunahan na ng social media, kaya napre-pressure silang mag-decide. Pwede. Parang may kwentuhan lang, magaganito na magpapakasal na, wala pa nga. So napilitan na siyang mag-propose over social media pressure. Maraming nasusunog na istorya. Nasunog na yung istorya. Nasunog na yung plano. Ayan. May mga ganun. Well, basically, may pros and cons din. Ito, tanungin natin sila. Kung ano ba yung nakikita nila at ano yung mga contributions nyo. Siyempre, mga graduating na kayo. Ano ba yung leadership style na pwede nyong mai-share sa ating mga tagapakinig, lalo na yung mga high school students natin. Ayan. As college na pala kayo. Ayan. Hi nga pala sa organization ko dyan, the Society of Information Technology Enthusiasts. So, ayan, unang-una, to be a good leader, you must be a good follower. Sabi nga nila, parang paano mo malalaman kung paano gawin yung isang bagay kung ikaw mismo hindi mo yung ginagawa. Sabi ka nang sabi na ganito dapat, ganito ka dapat, sumusunod ka dapat sa oras, ganyan. Pero ikaw mismo hindi mo ginagawa. Dapat role model ka.
if you're a leader, dapat isa-set mo yung standards mo. Natitingalain ka, sasabihin nila sa'yo, ay ganito for example ako, ganito si Maria, dapat ganito rin ako. Ganon. Hindi ka dapat gagawa ng something na sasabihin nila, siya ginagawa niya eh. Bakit ako hindi ko kayang gawin? Okay. I-apply mo yun sa tamang bagay. Kung si Maria nagagawa niyang ganito, kaya niya for example, kaya niyang gawin yung ganitong bagay, nagawa siya ng something good, ako rin. What if sabihin ko, Maria, ang hirap naman? Kung mahirap, kasi lahat naman ng bagay, mahirap. Pero you must do something about it. Sabi nga nila, kapag ayaw mo, marami kang dahilan. Pero pag gusto mo talaga, maraming paraan. Kung gusto mong may marating ka sa buhay, hindi mo siya mararating ng ganun kadali. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin, kahit mahirap, basta gusto mo siyang maabot. Kakayanin mo yun eh. Pero may ano dyan. Like nasa school ako, nung college. Like yung sa sourcing, paggawa ng balita. Ang daming mga pinagbabawal ng prof ko. Okay. Pero pagdating ko nun sa labas, the real world, iba? Iba? Nag-share ko sa inyo. Hindi pwede on air eh. hindi ito yung issue ng about morality or legality or what. Yung reality. Iba yung sa real world eh. Ito. May 2 minutes pa. For example, sabi ng teacher, ito very sa mga kahit saang profession yung bribe or journalism. For example, sabi ko yan, kayo nasa news department, may isang very corrupt na government official. For the longest time hindi siya nagsasalita, then bigla na siya magsasalita. Umatin lahat kayo sa press con, and then after the press con, nagbigay siya ng yung PR niya, naman PR, the PR man, yung lobbyist, nagbigay siya ng gift check. Kukunin mo? Sabi ng prof. Sabi ng mga estudyante, of course hindi. Environmental journalism yan, bawal yan. Unethical. Yes. Pero nung nasa nung nasa field ako, nakikita ko lahat kinukuha eh. Inisip ko ngayon ba't kinuha? You know what? Kasi yung PR man, hindi naman niya ibabalik dun sa yun eh. Dun sa principal niya eh. Kasi yung PR man, kapag sinabing, boss, hindi tinanggihan ka, ibig sabihin, mahina ka. Tinatanggihan ka ng mga media men. Ngayon, kinuha ng media men, but of course, yung moral mo, kung ano yung tingin mong tama or mali, yun pa rin yung ilalabas mo. Kinuha mo lang. Kasi kahit kunin mo or hindi yun, sasabihin ng PR man, kinuha mo. Kasi hindi niya ibabalik yun doon. And worse, pag hindi mo kinuha, siya gagamit nun. See? Tama, mali. Ay sabi ng iba, hindi, bibigay ko sa charity. Ito sa iyo kung saan mo gagamitin. But the point is, kung ano yung tama, kinuha mo yung side niyan, kunin mo rin yung side ng kabila. Gawin mong balancing story mo. Kinuha mo yung gift check or not, bahala ka na ron. Parang computer ethics pala ito. Kasi pagka hindi mo kinuha yun, hindi niya isusuli yun, siya gagamit noon. Tapos ang tingin sa'yo ng politiko, nabayaran ka niya. Kung ginawa mo ng tama yung istorya mo, malinis ka. As long as ginawa mo. Yes. But doon sa school, sabi ng teacher, no, huwag niyong kukunin. Yung idea thing yes. Iba yung in a real world, iba yung sabi ko nga, dapat din, like sa sector namin, yung mga nagtuturo, dapat, galing ka rin mismo roon. Hindi lang yung nagbasa ka lang, nag-aral ka lang, ganun. Kaya na-experience mo rin. Like ma'am. Si ma'am po kasi is professor namin sa computer ethics. Iba yung nandoon eh. Dapat makita mo yan. Mahirap magturo ng morality, ng tama at mali, di ba? Pagka wala ka naman dun eh. Sa culture kasi natin. Yes. Siyempre, self-righteous yung iba dyan eh. Wag mong kukunin, mali. Iba eh. Anyway. So, sige. Si Irvie naman. Irvie! Okay. Ano yung leadership style mo? Ano yung pwede mong maipamana sa ating mga tagapakinig ngayong Saturday? So, sa akin po, being responsible po. It applies to all, sa actions mo, sa words mo. So, kung pag nakita isang taong responsable kang tao, syempre, contagious, nakahawa. Pati sila din, magiging responsible din. So, pag lagi na nakikita sa inyo yung ganong actions, ganoon din, mahahawa talaga, lalo na pag nasa isang community lang din kayo. Syempre nakikita ikaw, nagpa-progress ka, tapos siya ba't hindi? Syempre, gagawin niya, magiging responsible din sa lahat ng ginagawa niya. So, yun, may sari-sariling traits, maraming traits, I mean. So, pero sa akin, is being responsible. Yung being responsible. Okay. Medyo kapos lang tayo ng oras, Arnie. Mauulit. Okay. Si Kuya din magle-lecture sa atin next time. No. Ayan. Okay.
Masaya to. Sige po. And kami nagpapasalamat. And makakagraduate lahat kayo. Konti na lang ngayon. Kinakabahan sila. Of course, mga future leaders. So, itong mga kasama namin ngayon. Sa mga industries na papasukan nila. Keep in mind lang na, syempre, kung ano yung tama. Di ba? Kahit sa kayo mapunta, alam nyo naman yung tama at mali. Yes. Kung ano yung tama, dun tayo. Ganun lang yan. Okay. Tama ka dun, Kuya Den. Marami silang pagdadaanan for sure. Totoo. Sa buhay, ganun. Marami pa silang kakaining bigas. Yes. Yung ba yun, Den? Hindi, nandun na. Mabilis na nga ngayon eh. Hindi na nga kumakain ng bigas yung iba eh. Okay. Ayan. Bye-bye time. Then, bye-bye time. Sa susunod ulit na Sabado, ako po si Arnie Barcelo. Siyempre, on behalf of Ellison Barcelo, next week, makakasama na natin si Mr. Bigatin. Marami raw siyang bagong mura. Diba? Check nyo, Bigatin Deals. Yan, okay. Ako po si Dan Macaranas. Happy weekend. Inquirer Radio. This is Inquirer Radio. 990 AM. 990 AM. Monday to Friday, 5:30 till 7 in the evening, providing you hot and controversial issues of the day, discussing different anomalies in the community, and giving you fearless but fair judgment in criticizing the irregularities of our society. All these and more on Partners. Together with Jay Donis and Chito De La Vega on Inquirer Radio, 990 AM. Every news is tackled, issues answered, and controversies clarified. Banner Story. A no-nonsense discussion with highly respected journalists Arlene De La Cruz and Jake Maderazo. Banner Story, where every news matters. Monday to Friday, 6 to 9 in the morning on Inquirer Radio, 990 AM. Inquirer Radio, 990 AM. Inquirer Radio. Philippine Standard Time, 4 minutes after 11 in the morning. Here now is the news for this hour. Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales wanted to inspect military facilities for possible torture chambers. Rosales directed government officials who are members of National Monitoring Mechanism against Human Rights Violations to look into camps and other facilities run by the AFP. She added that CHR will also inspect provincial intelligence branches and regional offices of the PNP. The agency warned military and police officials against dismantling or shutting down torture chambers ahead of the inspection, as they may be charged for tampering with evidence. Meanwhile, 8 million voters still do not have their biometrics data with the Commission on Elections. The poll body spokesperson James Jimenez claimed that most of those registered prior to the 2004 national elections. He advised them to go to local COMELEC offices for the recording of their biometrics, consisting of the registrant's picture and computer-recorded fingerprint and signature. The data will help the COMELEC weed out the final voters list of double, multiple, or illegitimate registrants. That's the latest news for this hour. For more news updates, follow us on Facebook and Twitter. Our account is Radyo Inquirer 990.